Another day, another Jayfern's wife story. Pupunta kami ngayon sa Manukan at dadali ni Jayfern itong mga ibabakod namin doon. Ang unang plano niya kaya binili niya yan ay gagawin sanang fly pen, pero dahil kailangan naming magbakod ay ibabakod na lang daw muna namin yan. 15 na rolyo nga ang binili ni Jayfern na 10 meters ang lapad. Ibabakod na lang daw namin yan at bibili na lang daw siya ng ready-made na fly pen. Mahirap din itong gawing fly pen dahil pag ginawang fly pen yan, kailangan mo pang gumawa ng pinto. Yung nabibiling ready-made ay may pinto na at galvanized iron pa ang ginamit. Maganda rin itong ibako dahil hindi makakalusot ang aso at pusa dyan. Ang laki na ng anak nila na nag-aaway yung dalawa. Nakita ko nga ulit ang anak ni Lana at nagulat ako ay halos kasing laki na niya ang anak niya. At yan na nga, inaaway yung isang inahin ng anak ni Lana dahil gusto pala niya itong babhan. Ayaw namang magpababa nung inahing kambing dahil sabi ni Richard ay buntis pala yan. Wala pang ang isang taon itong anak ni Lana pero nambababa na. Madami na sanang anak si Lana kung nabuhay lahat ng mga anak niya. Yan ang kauna-unahang anak ni Lana na lumaki ng ganyan. Pangatlong anak na yan ni Lana at yan nga, nag-iisa ang anak niya at buti naman ay nabuhay. Yung unang anak ni Lana ay dalawa sana, kaya lang nung nagkasakit ay hindi nakasurvive. Pangalawang anak niya, tatlo pero isa lang ang natira, hindi rin nakasurvive. At eto na nga ngayon si Lana, hindi namin sure kung buntis na yan. Pero sabi ni Richard ay binabhan na daw yan. Kasing laki na niya yung anak niya. Halos magkasinlaki na nga si Lana at yung anak niya ngayon. 6 or 7 months na yata ang anak ni Lana. At ito namang isang maliit na kambing, ganyan na ganyan ang itsura ng anak ni Lana nung bagong panganak pa ito. Itim na may puti sa may ulo. At ito na nga yung mga bagong alpas sa breeding range. Alas 4 kami dumating dyan ni Jayfern at sobrang hangin kaya yung mga manok ay nakayupyup sa mga kubo. Yung dalawang cockerel ay nasa pugad pa nakayupyup. Ayaw kasi ng mga manok kapag sobrang hangin. Kaya dyan sila nakatambay sa may kubo, may tabing at hindi sila nahahanginan. Mahangin. Ito namang maliliit na sisiw na alpas ay mahilig tumambay dito sa may puno ng butatae. Palibhasa merong bahay ng anay dyan kaya gustong gusto nila dyang tumambay. Hindi rin sila masyadong nahanginan dyan dahil hanggang puno ay madaming dahon. Sangga ang hangin ng mga dahon. Yung ibang mga sisiw naman ay nandito sa kubo at tumutuka. May narinig akong nasiyap na sisiw. Siyam na sisiw ng hatch ang naiuwi na ni Jayfern at yung natirang itlog ay may napisa pa palang isa. Sa pugad na may dayami lang nilagay yung sisiw kaya shot ng shot. Yung hatch brood hen naman ay tinanggal na sa pugad at ibinaba na sa tangkal. Mukhang malakas na nga itong sisiw at ayan, nalundag na nga. Kahapon pa daw yan napisa ni Jayfern kaya malakas na ang sisiw. Dadalhin na namin yan pag uwi at isasama sa mga kapatid niya. Papasingaw na ito. Pagsilip ko nga dito sa tidy block na nalimlim ay nagpapasingaw na siya ng mga itlog. Magkakasunod ngang lumimlim ang mga inahin dito sa breeding range kaya malamang sunod-sunod na ring magpipisaan ang mga itlog nila. Yung SBR brood hen naman namin ay nandun sa kabilang pugad na limlim. Madami pang damo dito sa likod ng kubo sa breeding range. Madaming mga insekto dyan sa damuhan kaya yung ibang mga sisiw ay dyan nagkakaikayan. Maiilap na nga itong mga alpas kaya nung lumapit ako ay nagtakbuhan na. Karamihan ng mga baby stag na alpas dito sa range area ay mga putot ang buntot. Nagsisimula na kasing maglugunan ang mga baby stag namin kaya nung pinaliguan sila ni Richard ay pinabunot na ni Jayfern yung mga luma nilang buntot para sabay-sabay silang tumubo. Maganda kasing tingnan kapag sabay-sabay na tumubo ang buntot ng manok. Maaga nga kaming nakarating dito ni Jayfern sa Manukan kaya pagdating ko ay pumunta na agad ako sa range area para diligan ang mga tanim doon. Hindi ganun kahangin dito sa range area, hindi kagaya doon sa breeding range. Sobrang init din ng singaw kaya binasa ko rin ang lupa. Nakita ko rin ubos na ang laman ng waterer nila kaya nilagyan ko na lang ng tubig. Hindi pa nagpapatuka ng mga manok dyan si Richard. Inuubos lang nila yung mga patuka nila nung tanghali. Alas 5 na ng hapon nagpapatuka ng mga manok dito si Richard. Nagdidilig ako ngayon dito. Dinidiligan ko ang lupa at sobrang init. Pinapasawaan ko ng tubig, lalo na yung mga tanim. Ayan. Kaya pasawaan ko muna ng tubig bago ko ilipat ulit.
Habang nagdidilig ako ay busy naman si Jayfern at Richard sa pagpipicture taking ng mga manok. May kausap kasing client si Jayfern at nagre-request ng bitaw. Pinipicturean muna nila ang manok bago ibitaw. Hawakan ko talaga ng todo ang pagdidilig. Pinasawaan ko nga ng tubig ang mga tanim dahil madali silang matuyo dahil sa sobrang init ngayon. Itong mga nakaalpas dito sa range area, kapag nag-awayan na yung mga yan, dito na rin sila itatali. Para sanay na dito sila sa lugar at hindi na manibago. At kapag nakatali na silang lahat, ay tatanggalin na ulit ang net na iniharang dyan sa pagitan ng cording area at range area. Kaya magiging cording area na ulit itong lahat. Lamansi. Pero palalakihin ko muna bago ko putihin. Alas 5 na nga at nagpatuka na si Richard ng mga manok dito sa range area. Yung ibang mga manok na gala na nakarating na dito sa dulo ay walang kamalay-malay na nagpapatuka na si Richard. Busy pa rin sila sa pangangaykay ng mga insekto. Yung iba andun pa oh. Pagkatapos magpatuka ni Richard ay ibinaba na niya yung mga pambakod na nasa sasakyan. Dinala na niya lahat ang mga pambakod sa kubo. Utay-utayin nga lang nila ang pagbabakod. Ang mahirap lang kasi dyan ang pagbabaon ng poste. Sa umaga at hapon lang sila magbabaon ng poste para hindi mainit. At kapag may poste na, ay madali na lang ilatag yung mga bakod. Kapag may bakod na sa harap, saka na nila tatanggalin ang dating bakod. Magagamit pa namin doon yung mga barbed wire at hog wire, pati na yung mga net. Bago mag-alas 6 ay umuwi na kami ni Jayfern. Kinuha ko na nga yung nag-iisang sisiw at nilagay ko dyan sa cooler. Tinakpan ko lang ng towel para hindi lamigin sa sasakyan ang sisiw. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!